Sa taong 1380, isang misteryosong grupo ay hinahabol ang isang babae na may kakaibang kapangyarihan. Nang bigla na lang, bumukas ang kalangitan at may nagpakitang modernong sasakyan. Sa sasakyan na ito, ay mayroong dalawang robot na nagngangalang Thunder, at yung kulay itim ay si Guard. Trabaho nilang hulihin ang mga nakatakas na alien sa Earth na nagawang makawala sa tao na tinitirhan nila. Matagumpay namang nahuli ni Guard ang alien mula sa babae gamit ang kanyang armor, pero nasawi ito nang dahil sa mga sugat niya. Naiwan tuloy mag-isa ang anak niyang babae. Kasunod nun, nagbalik sa taong 2012 ang dalawa, at nilagay ni Guard ang nahuli niyang alien sa munting preso niya sa bahay kasama ng iba. Pagkatapos, nalaman niya na dinala pala ni Thunder ang sanggol sa kotse nila, kaya napilitan tuloy siyang alagaan ang bata kasama nila. Sa taong 1391, balak gamitin ni Murrock ang kanyang magic para mahuli ang mga kawatan na nasa wanted posters, para makuha rin ang pera sa bounty nila. May mga ibang kalaban din ang dumating. Nahirapan sa una ang bida pero nagpakitang gilas din siya, kasama ang pagpapalabas ng mga pusa galing sa pamaypay niya. Sa bandang huli, natalo rin niya ang mga kalaban. Dinala niya sa preso ang mga kawatan, tumingin din siya ng bagong trabaho at nagtataka siyang may malaking pabuya para sa isang kutsilyo lang. Siyempre, di siya nagdalawang isip at kinuha niya agad ito. Dinalaw niya ang kaibigan niyang si Doggy na nakakulong sa selda dahil sa pagnanakaw. Tinanong niya ito kung may alam siya tungkol sa isang kakaibang kutsilyo, at sa kanya niya nalaman na ang sinasabi niyang lanseta ay di kayang pumatay ng tao. Dagdag pa ni Doggy, pumunta ka sa syudad na kung saan may maestro na nagyayabang tungkol dito. Nagpunta kinabukasan si Murrock sa syudad na sinabi ng kaibigan niya. At sa loob ng isang kainan, hindi nagustuhan ng maestro ang pagtatanong niya tungkol sa lanseta. Kaya ginamitan niya siya ng kanyang sariling mahika para tumigil si Murrock sa ere. Pagkatapos nun, nakipagkita ang maestro sa isang lalaki na nagsasabing may alam tungkol sa pinanggalingan ng kutsilyo. Hinabol ni Murrock ang maestro pero ang nasaksihan lang niya ay ang humahabang kamay na sinira ang pintuan. Inatake pala ng lalaki ang maestro at nahulog sa labas ang kutsilyo, na eksaktong dinampot naman ni Doggy. Hinabol ng lalaki sa labas si Doggy at ganun din ang ginawa ni Murrock na sa kalagitnaan. Nakipaglaban siya dito pero mas malakas ito at iniwan siyang nawalan ng malay. Sa taong 2022, pinatawag si Guard ng school principal dahil sa nag-report daw si Lian sa mga pulis tungkol sa pamilya niyang aliens at mga robot. Pero buti na lang walang naniniwala sa kanya. Pagkatapos ng klase, hinatid na papauwi ni Guard si Lian, na nag-iwan naman ng pangalawang cellphone sa upuan niya. Pagkababa niya sa kotse, nakuha pa ni Lian na magpa-selfie sa papa niya. At salamat sa pangalawang phone niya, nalaman niyang magkakaroon na ng kasunod na implantation sa 107 na tao sa susunod na araw. Nung kinagabihan, nagpunta si Lian sa kotse nila para kunin ulit yung phone. Pero, aksidente naman niyang nabuksan ang sikretong energy compartment sa loob ng sasakyan. "Huwag mong hawakan yan," sabi ni Thunder na napilitang magpakita kay Lian sa unang pagkakataon. Tinanong ni Lian sa kanya kung saan talaga sila galing, at sinagot naman siya ni Thunder na nagbago ng anyo. Sinabi niya na nanggaling pa sila sa napakalayong planeta sa pinakasulok ng kalawakan. Kinabukasan, nagpunta si Lian sa narinig niyang ospital na mangyayari ang implantation. Nire-record niya ang lahat ng makikita niya dito, para maniwala na sa kanya ang lahat tungkol sa mga aliens. Ilang sandali, may nagpakita ng mothership sa himpapawid at nagpadala na ito ng device sa loob ng ospital na siyang gagawa ng implantation. Nag-transform ang device at naging isang kakon. Nagsitakbuhan na lahat ng mga tao nang makitang inaatake na sila ng hindi maipaliwanag na nilalang. Ang pagsasagawa ng implantation ay nilalagay nila ang mga immortal na aliens sa utak ng mga tao, at kapag namatay na ang taong pinaglagyan nila, kasama rin nila itong mawawala. Pinulot ni Guard ang device sa sahig pero nabahala siya nang makita niya si Lian sa ospital. Lumipad ng papalayo ang mothership at nagpatuloy ang araw na parang walang nangyari. Samantala, may dalawang magician ang bumisita sa isang templo, at inilalako nila ang kanilang magic trinket sa paniniwala nilang mayaman ang master ng templo. Ang leader na ang pangalan ay Milban, ay hindi naman interesado sa kanilang inilalako, pero mas interesado siyang upahan sila, para hanapin ang sagradong kutsilyo. Meron na namang bagong gimmick itong si Murrock, at nagpanggap na kunwaring groom ng kasal, para makapasok sa mansyon ng isang mayamang pamilya na bumili ng lanseta. At nung mag-isa na sila ng kanyang pinakasalan, napailing siya dahil parang nakita niya na siya dati.
May nasagi rin siyang baril na sa panahon niya, ay hindi pa siya nakakakita ng katulad nito. "Huwag mong alalahanin yan," sabi ng babae, at binigyan siya ng tsaa para inumin niya. Meron pa siyang ibang pakay kaya nagpaalam muna siyang lumabas kahit medyo nahihilo siya. Sinabihan siya ng mga kasabwat niya na ang lanseta ay nakatago daw sa bahay-imbakan ng pamilya. Nagpunta dun si Murrock pero mas lumala pa ang kanyang pagkahilo. Nandun din ang babae, at mukhang hinahanap din ang lanseta. Kasabay din nun, dumating din ang dalawang magician at hinipnotismo ang may-ari ng bahay na ibigay sa kanila ang kakaibang kutsilyo na meron siya. Gumapang pabalik sa kwarto si Murrock at nakita niya ulit yung babaeng nakapula na galing sa imbakan. Napagtanto niya tuloy na hindi ito ang tunay na anak na kinasal at siya rin ang dahilan kung bakit siya nahihilo. Pinayuhan na lang siya ng babae na matulog na lang muna siya para gumaling. Lumabas pagkatapos ang babae at nilabanan niya lahat ng mga nakamaskara, gamit ang martial arts at ang armas nitong baril. Pinagsabihan niya ang lahat na sa kanya ibigay ang lanseta, kung ayaw nilang masaktan. Ayaw pumayag ng mga magician na agawin lang sa kanila ang pakay nilang kutsilyo, kaya gumamit sila ng mahika, habang nagtatago sa likod ng invincibility cloak. Pero hindi nagpatalo ang nakapulang babae, at nakita din niya sa bandang huli ang dalawa, at saka siya tumakas. Makakaalis na sana siya pero natamaan siya ni Milban na hinihintay siya sa labas. Sa modernong panahon, gustong malaman ni Lian kung ano ba talaga ang nangyari sa may ospital. Ipinaliwanag ni Thunder na kailangan nilang gawin ang implantation para mapangalagaan ang kapayapaan sa buong kalawakan sa mga aliens na gustong wasakin ang mga planeta. Pero nagalit si Lian na hindi tama na lagyan ang mga tao ng aliens nang walang pahintulot mula sa kanila. Meron namang papalapit na panganib na mabilis na lumilipad sa planet Earth at na-detect ito ng radar ng kotse. Naalarma dito si Guard at nagmadali siyang sumakay sa sasakyan para puntahan iyon. Pinagsabihan niya rin si Lian na bumalik sa bahay pero ayaw niyang sumunod. Nakapasok na ng Earth ang delikadong spaceship kaya wala na siyang panahong makipagtalo pa sa kanya at sinimulang patakbuhin ang sasakyan na naging spaceship rin pagkatapos. Manghang-mangha si Lian sa kotse nilang lumilipad. Napadpad na ang spaceship na alien sa pupuntahan nito. Hinahabol niya ang isang tao na ang pangalan ay Dusok, hanggang sa makarating sila sa elevator. Ipinaliwanag ng robot kay Dusok na ang leader nila ay nakahimlay sa pagkatao niya at gusto niya tong palayain. Pagkarating ni Guard, nag-transform siya bilang robot din at kinuha ang mga baril ng mga pulis papunta sa kotse nila. Ang labanan ni Guard at ng pulang robot ay isang matinding bakbakan. Naglabas rin ang kalaban ng laser beam na siyang sinangga naman ng bida. Hanggang sa nakalabas sila sa elevator at naipit ng kalaban si Guard, na siya namang ginamit ang pagkakataon na ito para kunin sa kanya ang lumiliwanag na kutsilyo sa binti niya, at saka siya ibinagsak sa sahig. Lumipad na papalayo ang kalaban para habulin ang misyon niyang si Dusok, na siya namang nagmamaneho ng kotse at nagtago sa isang parking lot building. Pero porsigido pa rin ang alien na hulihin siya at sinira ang buong parking lot kaya humarurot papalabas ng kalsada si Dusok. Nagpakita na naman muli si Guard sakay ang kanyang sariling spaceship at inatake ang kalaban sa ere. Ayaw magpatalo ng kalaban kaya nagpalabas din ito ng isang matinding laser beam para matamaan ang bida. Ayon naman sa analysis ni Guard, ang kahinaan ng sasakyan ng kalaban ay ang pulang energy core nito sa labas. Hindi niya ito tinamaan pero sa halip, natalo si Guard sa bandang huli at tuluyang bumagsak siya sa kalapit na ilog. Hinabol niya ulit si Dusok at naglanding ito sa gitna ng magulong kalye. Bumaba na rin at naglakad ang pulang robot at binato ang lansete direkta kay Dusok. Matapang naman na hinarap muli ni Guard ang kalaban pero huli na ang lahat dahil nasa proseso na ng muling pagbangon muli ng leader sa katauhan ni Dusok. Natapos na ang misyon ng kalaban kaya dinakma niya si Guard bago ito nag-self-destruct. Ang alien na kinikilalang controller ay lumabas sa katawan ni Dusok at dinala ang kutsilyo sa loob ng spaceship. Nakita ni Thunder na kritikal na ang buhay ni Guard kaya ibinigay niya ang sarili nitong energy para mabuhay muli ang kasama niya. Kasunod nun, hinabol ni Thunder ang kalaban para malaman niya ang susunod nitong gagawin. Laking gulat naman niya na ang laman ng spaceship ay mga Hoven na siyang babago sa buong kapaligiran ng daigdig. Tatapusin din ito ang lahat ng buhay ng mga tao. Ginamit ni Guard ang nahuhuli niyang lakas para makipagbunuan muli sa alien, pero naitulak niya ito papalabas na may kasamang ilang mga Hova. Nakuha rin ni Guard ang kutsilyo at ginamit niya ito para maitago muli ang mga delikadong bomba sa sasakyan.
Samantala, bumalik ang alien sa katawan ni Dusok at pinaputok ang lumulutang na hover sa may syudad. Naglabas ito ng makapal na may lasong usok, at kayang tapusin ang buhay ng mga tao na mahagilap nito. Nagsitakbuhan ang lahat ng nasa kalye at nilagay ni Thunder si Lian sa sasakyan nila para makatakas ito. At ito ang huling natatandaan ni Lian nung maliit pa siya, na ngayon ay gumising na ulit sa sinaunang panahon. Ipinaliwanag ngayon ni Milban na isa siya sa mga alien na sumama sa kanila, na bumalik sa nakalipas na panahon. Sinubukan ni Lian na paslangin ang leader pero nalaman niyang nakakulong pala siya sa isang magic barrier. Hindi mawala sa isipan ni Murok yung nakapulang babae, kaya naisipan niyang magpanggap na naman bilang isa sa mga kagrupo ng kalaban. Matagumpay silang nakapasok dito at inutusan si Murok na dalhan ng pagkain ang preso. At nung magkita ulit sila, nagbiro si Murok na kasal pa rin silang dalawa. Natawa si Lian, kaya ipinaliwanag niya sa kanya na galing siya sa future kaya hindi pwede maging sila. Ang buong akala ni Murok ay sa kalapit bayan lang ang future, pagkatapos nun, nagpaalam na siya para nakawin ang lanseta. Ilang sandali, naramdaman ni Lian na ang pagkain pala ay may lason at nawalan siya ng malay pagkatapos. Ganon din ang nangyari sa dalawang magician na pinakain ng grupo. Nilason din sila pero nilabanan nila ang lason at pilit na kinukuha ang antidote para mainom nila ito. Sa oras din na yun, nakita na binabantayan pala ng mga magician ang lanseta, pero tuloy pa rin ang pagnakaw niya nito. Humingi naman ng tulong ang dalawa sa kanya, na kunin ang antidote dahil sa nilason sila ng grupo. Naalala ngayon ni Murok si Lian na binigyan niya ng pagkain din kanina, kaya kinuha niya ang isang antidote, at iniwan ang isa para paghatian ng mga magician. Pero habang pabalik siya, nakita siya ni Milban at inatake siya nito. Nahulog sa labas si Murok at buti na lang, nandun ang mga kasamahan niya at tinulungan siyang makatakas papunta sa nakakubling malaking gubat. Subalit, ayaw niyang pabayaan itong si Lian at tumakbo siyang pabalik sa templo ng kalaban. Ibinigay agad ni Murok ang antidote sa nakahimlay na si Lian, bago pa man mapalibutan siya ni Milban at ng kawal niya. Sa taong 2022, may dalawa pang alien ang nagising mula sa pagkakahimlay ng mahagilap nila ang usok ng Hava. Nakipagkita rin sila sa leader nilang si Dusok. Nalalapit na ang peligro. Kaya kinausap ng masinsina ni Guard si Lian, ang pinanggalingan niya mula sa nakaraan, at kinailangan niyang tapusin ang buhay ng kanyang ina dahil sa alien sa katauhan nito. Naintindihan naman to ni Lian at binigyan din niya si Guard ng kanilang picture, at umaasa siyang magbabalik ulit siya. Si Dusok at ang mga goons niya ay sinundan kung nasaan ang spaceship nila na binabantayan ngayon ng bida, pero si Guard ay hindi masyadong malakas para pigilan ang mga ito. Naisipan na bumalik nila Thunder at Lian para iligtas si Guard, at pinulot din ng bata ang lanseta na nabitawan ng kanyang ama. At nung nakabalik na silang lahat sa sasakyan, nagmaneho papalayo si Guard habang hinahabol naman sila sa likod ng mga aliens. Naisip din ni Guard na para hindi mapakawalan ng mga aliens ang Hava, ginamit niya ang kutsilyo para buksan ang portal, at dinala niya ang lahat ng mga ito patungo sa nakaraan. At nung bumaba na sa lupa ang sasakyan, sinubukan ni Guard na umatake sa kalaban sa natitira niyang lakas, pero nagresulta lang ito ng kanyang kapahamakan. At sa huling sandali niya, isinarado niya ang pintuan ng sasakyan para protektahan si Lian. Nahulog papunta ang kotse sa gitna ng lawa, at dito na nagsimula ang paglalakbay ni Lian patungo sa nakaraan. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ang nawala ay tuluyang nawala na at hindi na natin ito maibabalik pa. Ang nakaraan ay tapos na. Ang hinaharap ay walang kasiguraduhan. Pero kung magpupokus ka sa kasulukuyang panahon, ang lahat ng makikita mo ay puro posibilidad. Tanggapin mo ang nakaraan ng walang pagsisisi, lapatan mo ang kasulukuyan ng may kumpiyensa, at harapin mo ang kinabukasan ng walang takot. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. I-click mo rin ang notification bell, at mag-iwan din ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panunood kaibigan.